Chapter 43. Dad, please, huwag po kayong magalit. Wala na akong communication sa ama ng ipinagbubuntis ko at malabong maging maayos pa kami. Kaagad na apila ko. Umaasa ako na sana huwag na muna niyang panghimasukan kung ano man ang problema ko ngayon. Masyado nang magulo ang sitwasyon at ayaw ko nang dagdagan pa. Isa pa, wala akong balak na ipaalam kay Charles ang tungkol sa muling pagbubuntis ko. But anak, hindi pwedeng basta-basta ka nalang lokohin ng kung sino mang nakabuntis sa iyo. Hindi pwedeng basta ka nalang niyang talikuran porket buntis ka na. Hindi ako papayag na api-apihin ka nalang basta ng kung sino lang dyan. Kailangan niyang panagutan ang nangyari sa inyong dalawa. Sagot naman ni Daddy. Kaagad akong lumapit dito. Hinawakan ko ito sa kamay at nakikiusap ng tinitigan sa mga mata. Dad, nasa tamang edad na ako para magdesisyon. Sa pangalawang pagkakataon, nakikiusap po ako, hayaan niyo po muna ako. Malaman man ng lalaking iyon ang tungkol sa pagbubuntis ko or hindi, wala pa rin namang mababago. Hindi na pwedeng maging kami, malungkot kong wika. Pidgel ko ang sarili ko na huwag maiyak. Sa normal na pamilya, alam kong malaking kahihiyan ang nangyari sa akin. Wala akong kadala-dala. Nagpabuntis ulit ako sa lalaking alam kong malabong maging kami. I am sorry kung muli akong nag-akyat ng kahihiyan sa pamilya natin. Pero nakikiusap po ako sa inyo, hayaan niyo po muna ako. Sagot ko sa kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kaagad ko namang naramdaman ang pagyakap sa akin ni Daddy. Napaiyak na ako sa balikat nito. No, tandaan mo Francine, walang nakakahiya sa nangyari. Handa kong tanggapin lahat ng pagkakamali mo. Anak kita, at palagi mong tandaan na nandito lang ako sa tabi mo palagi. Sagot nito, lalo naman akong napagalhol ng iyak. Hindi ako nakasagot. Okay sige, tahan na. It doesn't matter at all kung makailang beses kang magkamali. Nag-aalala lang ako na baka masyadong masakit na para sa iyo ang mga nangyari. Hindi ko kayang nakikita kang nahihirapan anak, muling wika nito. Ramdam ko sa boses nito ang pag-aalala sa akin. Lalo naman akong nakaramdam ng matinding konsensya. Pangako po Dad, last na po talaga ito. Hindi na po ako magkakamali ulit. Ipo-focus ko na lang buong panahon ko sa pamilya natin at sa mga apo nyo, sagot ko naman. Naramdaman ko ang dahan-dahan nitong pagbitaw sa akin kaya napatitig ako sa kanya. May ngiting nakaguhit sa labi ni Daddy at mukhang hindi na ito galit. It's okay iha. As long as kaya mong ay handle ang lahat at makikita kitang nasa maayos na kondisyon walang problema sa akin. Susuportahan kita sa lahat ng gusto mo, nakangiting sagot nito. Lalo naman akong naluha. Mas okay na din siguro ang ganitong klaseng pamilya. Hindi man kami kompleto pero malayo naman ako sa panghuhusga. Maunawain si Daddy at alam kong mahal na mahal niya ako. Baka nga masaya pa ito ngayon dahil muli akong nabuntis. Hangad niyang madagdagan ang lahi namin kaya siguro mabilis lang hamupa ang galit niya. Nakaligtas ako sa mga tanong ni Daddy na siyang ipinagpasalamat ko. Ayaw na din siguro niyang ma-stress ako kaya naman hindi niya na pinersage pang alamin mula sa akin kung sino ba talaga ang ama ng baby na nasa sinapupunan ko. Pabor sa akin yun dahil ayaw ko talaga munang pag-usapan ang tungkol kay Charles. Hindi na ako pinayagan pa ni Daddy na pumasok ng opisina. Pinatawag pa nito ang family doctor namin para personal akong tingnan. Wala akong nagawa kundi hayaan na lang ito buong maghapon akong natulog at nagpahinga. Mukhang kailangan ko talaga ang bed rest dahil sa nararanasan kong pagbabago ng aking katawan. Naging maislan ang pagbubuntis ko kaya sa mga susunod na araw, hindi na muna ako pinayagan ni Daddy na pumasok ng trabaho. Si Dominic na lang daw muna ang bahala sa opisina kaya wala akong ginawa sa halos isang buwan kundi ang magkulong sa bahay, magpahinga at alagaan ang kambal. Ilang beses din akong tinawagan ni Charles pero hindi ko na ito sinasagot pa. May mga unregistered number din ang tumatawag sa akin pero hindi ko na din pinag-aksayahan pa ng oras na sagutin. Wala na din akong balita pa kay Trixie. Mukhang naging abala ito sa kanyang pag-aaral kaya naman hinayaan ko na muna. Wish ko lang na sana magkaayos na sila ni Dominic para naman magkaroon na din ng kislap ng tuwa ang mga mata ng pamangkin ko. Napapansin ko na naging malungkutin ito nitong mga nakaraang araw. Alam kong malaki ang pagkakagusto nito kay Trixie. Kaya lang hindi din siguro niya alam kung paano umpisahang suyuan ito.
Kung hindi lang siguro ganoon kasela ng pagbubuntis ko baka ako na ang gumawa ng paraan para magkatuluyan sila. Kahit naman na tumutol ang mga Sebastian sa posibleng relasyon nilang dalawa, wala din naman silang magagawa kung kagustuhan ni Trixie ang umiiral. Iniiwasan ko talaga ang outside world kaya nagkulong ako sa bahay. Gusto ko muna ng katahimikan. Marami namang mga tao dito sa bahay na pwede kong utusan kapag umaandar ang cravings ko. Kasalukuyan akong nasa harap ng salamin habang inaayusan ko ang sarili ko. Ngayong araw ang kasal nila Ate Micaela at Doc Denver at kahit na tamad akong lumabas ng bahay wala akong choice kundi tiisin iyon at umattend sa kasal. Mahalagang papel ang gagampanan ko sa kasal na iyon at hindi pwedeng wala ako. Mahigit 2 buwan na ang tiyan ko at mabuti na lang hindi pa halata iyon sa suot kong gown. Mabuti na din iyon para naman makakilos ako ng maayos. Pagkatapos kong magayos, dahan-dahan na akong lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan. Alam na ni Daddy na may dadaluhan akong kasal ngayon at naka-antibay na ang sasakyan at ilang bodyguards na sasama sa akin. Yes, simula nang nabuntis ulit ako lalong naging mahigpit si Daddy. Sabagay, kailangan ko talagang mag-ingat dahil napakasela ng pagbubuntis ko. Mahina ang kapit ng bata kaya hindi dapat magpakakampant. Mabilis akong nakarating ng simbahan. Dumating na daw ang bride at nasa isang silid na ito kaya kaagad ko na itong pinuntahan. May manggilan-ngilang bisita na akong nakikita sa lahat loob ng simbahan anumang sandali mag-uumpisa na ang seremonya ng kasal kaya kailangan ko na talagang magpaikita kay Ate Micaela. France. Nahinto ako sa paglalakad nang marinig ko ang boses na tumawag sa pangalan ko. Dahan-dahan akong lumingon at kaagad na napangiti nang makita ko si Trixie. Bagay sa kanya ang suot niyang gown pang-abay. Kanina pa kita hinihintay. Kumusta ka na? Nakangiting tanong ito. Tinitigan ko ito. Mukhang hindi ko naman ito nakikitaan ng pagdaramdam sa akin sa kabila ng pagtanggi ko kina Mama Ash at Charles na ipakita sa kanila ang kambal. Ayos lang, ikaw kumusta na? Tanong ko naman. Ayos lang. Pwede ba tayong mag-usap pagkatapos ng kasal? I mean may gusto sana akong sabihin sa iyo. Sagot nito. Natigilan naman ako. Ano ka ba ang kailangan Niva at bakit mukhang seryoso siya ngayon? Tungkol saan? Tanong ko kay Trixie. Tinitigan muna ako nito at tipid na ngumiti. Mamaya na lang, sagot nito at nagmamadali na akong tinalikuran. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Mukhang alam ko na kung ano ang kailangan nila sa akin. Tiyak tungkol na naman ito sa kambal. Hindi ko na pinagtunan pa ng pansin at kibot balikat kung pinuntahan si Ate Mica. Magpapakita lang ako sa kanya dahil kanina pa siguro ako nito hinihintay. France, finally, akala ko talaga hindi ka nadadating eh. Kaagad na wika nito nang mapansin niya ang pagdating ko. Pwede ba namang hindi? Ako ang maid of honor mo kaya darating talaga ako. Nakangiti kong sagot sa kanya. Gusto ko sanang makipagbeso-beso dito pero nag-aalangan ako. Baka kasi masira ang makeup niya. Hindi ko maiwasang mapagmasdan si Ate Micaela. Halata sa mukha nito ang tuwa. Nag-umpisa sila sa one-night stand ni Doc Denver at heto na siya ngayon. Ikakasal na sila. Congratulations ulit ate. Masaya ako para sa inyong dalawa ni Doc Denver, nakangiti kong wika sa kanya. Tumanggo lang nito habang nakangiting nakatitig sa akin. Ilang saglit lang, dumating na ang organizer ng kasal at ininform nito si Ate Mica na kailangan ng lumabas dahil mag-uumpisa na ang seremonya ng kasal. Kaagad kaming tumalima ni Ate Mica at pareho na kaming naglakad palabas ng kwartong iyon. Si Dylan ang best man. Nandito din ang pamilya Sebastian at lalo na si Charles. Isa din siya sa mga lalaking abay ko, imporma ni Ate Mica sa akin. Hindi na ako nagulat pa. Inaasahan ko na ang tungkol dito. Wala akong balak na pumunta ng reception. Tatapusin ko lang ang seremonya dito sa simbahan at uuwi na din ako. Wala pa akong lakas ng loob para makaharap ang pamilya Sebastian. Ang pamilyang minsan akong itinuring na bahagi ng kanilang pamilya. Pagkadating namin sa harap ng simbahan, nasa kani-kanilang pwesto na ang mga abay, ninang at ninong at kung sino-sino pang kasama sa entourage. Nasa loob na ng simbahan ang mga bisita at ang groom. Hindi ko maiwasan na dam ako ang tingin ko kay Charles. Seryoso din ang mukha na nakatitig sa akin. Kinakabahan man pilit kong binaliwala ang presensya niya. Casual akong nagmarcha at diretso lang ang tingin.
Alam kong nandito lang din sa paligid sila Mama Ashley at Papa Ryder. Hindi ko sila kayang makita ngayon. Nakokonsensya ako lalo na nang muli kong maalala ang huling pag-uusap namin ni Mama Ashley. Alam kong katulad ni Charles, gustong-gusto na din nila makita ang apo nila. Kaya lang, ayaw ko talaga munang pahintulutan iyon. Hindi pwede at talagang hindi pa ako ready lalo na ngayon at muli na naman akong nagdadalantaw. Pagkatapos ng kasalan, hinintay ko lang matapos ang picture taking at balak ko na din magpaalam kay Ate Micaela. Iiwas ako sa pamilya Sebastian ngayong araw. Hi Francine. Kumusta ka na? Naputol ako sa aking pagmumuni-muni nang marinig ko ang pagbati ng kung sino sa akin. Wala sa sariling napalingon ako at hindi ko mapigil ang mapangiti nang mapansin ko ang nakangiting mukha ni Dylan, isa sa mga kapatid ni Ate Micaela. Ayos lang Dylan, ikaw kumusta na? Sagot ko naman. Lalong lumawak ang ngiti sa labi nito na siyang dahilan ng paglabas ng kanyang dimple sa magkabilang pisngi. Lalo tuloy itong naging cute sa paningin ko at parang gusto ko siyang paglihian. Ang tagal din natin hindi nagkita ah. Mabuti na lang pinaunlakan mo ang invitation ni Ate Mika. Nakangiti nitong sagot sabay lahad ng kanyang kamay. Nawiwerduhan man kaagad ko namang tinangap ang pakikipagkamay sa akin. Magkakilala kami ni Dylan pero never kaming naging magkaibigan. Casual lang ang pakikitungo nito sa akin noon at hindi ko ito masyadong nakakausap. Si Ate Micaela lang talaga ang itinuring kung hindi na iba sa akin kaya hindi ko akalain na lalapitan ako nito ngayon gayong aloof ito sa akin noon. Tsaka may pagkamahayain din talaga ito. So, sana naman Hind na ito ang huli nating pagkikita. Grabe, namiss din kita ng sobra. Bakit ba kasi bigla ka na lang nawala? Ni hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Para naman akong others nito sa iyo sagot pa nito na halata sa boses ang pagtatampo. Lalo tuloy akong nawirduhan sa kanya. Ang natatandaan ko talaga hindi kami magkaibigan. Ano, teka lang, may lagnat ka ba? Bakit kakaiba yata ang temple mo? Pabiro ko namang sagot. Nagulat pa ako dahil kaagad itong tumawa. Hindi ko tuloy maiwasan na pagtaasan ito ng kilay. Ano kaya nagmeron kay Dylan? Halos 2 taon lang kaming hindi nagkita pero ang laki ng ipinagbago niya. Naging kalog na ito ngayon at parang kay Gon kausap. So, busy pa sila. I think, mauna na tayo sa reception. Gutom na ako at gusto ko nang kumain, maya-maya wika nito. Kaagad naman akong nakaramdam ng pag-aalangan. Wala talaga kasi sana akong balak na umattend sa reception. Kaya lang, nahihiya naman akong tanggihan itong si Dylan. Minsan nga lang itong naging talkative, hihindihan ko pa ba? Sure convoy na lang tayo. May dala akong kotse Nakangiti kong sagot sa kanya. Kagad naman itong umiling. Pwede din. Kaya lang may kasama ka yatang driver Sa akin ka na lang sumakay at pasunurin mo na lang sila sa venue, sagot nito. Natigilan naman ako. Mukhang wala talaga akong lusot kay Dylan. Hindi ko maiwasang mapasulyap kina Ate Mika. Abala pa rin sila sa pakikipag-usap sa mga dumalo sa kasal nila. Sa hindi kalayuan sa kanila, nahadyap pa ng mga mata ko si Charles. Yes si Charles at huling-huli ko siya na masama ang tingin sa amin ni Dylan. Kunot-noo pa akong nakipagtitigan dito bago ko iniiwas ang tingin sa kanya. Aalis na ba tayo? Bilang ko kay Dylan. Kaagad naman itong tumango. Yes huwag na tayong makipagsabayan sa kanila. Mahirap ang matraffic, nakangiti nitong sagot kaya naman sabay na kaming naglakad palabas ng simbahan. Saktong pagkalabas namin nang mapansin ko ang biglang pagsalubong sa amin ni Mama Ashley. Nakangiti itong nakatingin sa akin pero hindi nakaligtas sa paningin ko ang lungkot na nakaguhit sa mga mata nito. Kumusta ka na anak? Tanong nito. Pilit naman akong ngumiti dito at hinalikan ito sa pisngi. Maayos lang po. Papasensya na po kung hindi na ako nakalapit sa inyo kanina. Medyo late na po ako nakarating, pagdadahilan ko naman. Isang mapangunawang tango lang naman ang naging tugon nito sa akin. Hinaplos pa ako nito sa pisngi kaya naman pidgel ko ang sarili na huwag maiyak. Kung alam lang nito, miss na miss ko na siya. Miss na miss ko na pag-aalaga nito sa akin. Sa kanya ko naranasan ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Mahirap para sa akin ang tikisin ito pero ano ba ang pwede kong gawin? Ina siya ng lalaking nagbigay sa akin na matinding kabiguan. Aalis na ba kayo? Magkita na lang tayo sa reception. Gusto pa kitang makausap anak.
Gusto ka din makausap ng Papa Ryder mo, wika nito sa akin sabay turo kay Papa Ryder na kausap ang mga magulang ni Ate Micaela at Dylan. Tango at ngiti lang ang naging tugon ko kay Mama Ashley at mabilis na hinayla si Dylan papuntang parking. Baka hindi ko na mapigilan pa ang maiyak kapag patuloy pa akong makikipag-usap kay Mama Ashley. Sakto naman at halos magkatabi lang ang kotse namin kaya naman kaagad kong sinabihan ang driver na sa sasakyan na ako ni Dylan sasakay patungo sa reception. Wow! Ang dami mo palang kasama ah! Kaagad na antag ni Dylan pagkatapos namin makasakay ng kotse nito. Hiba't balikat ko naman itong tinanguan. Yeah, kailangan eh. Kagustuhan ni Daddy, sagot ko. Galing ka pala sa big time na pamilya. Huwag mong masamain pero napag-usapan ka namin ang tungkol sa iyo. Tungkol sa naging buhay mo at pagkakaroon niyo ng anak ni Kuya Charles, sagot nito. Natigilan naman ako. So, talagang kalat na pala ang tungkol sa talambuhay ko. Sabagay, ano pa nga ba ang nakakagulat? Wala na ba talagang pag-asa na maging okay kayong dalawa ni Kuya Charles? I mean, hindi lingid sa kaalaman ko kung gaano kalaki ang kasalanan ng pamilya namin sa inyong dalawa ni Kuya Charles. Mga magulang ko at si Ate Mika ang dahilan kaya nasira kung anumang namumuong relasyon yung dalawa noon. Sagot nito, anong ibig mong sabihin? Sagot ko, anong ibig mong sabihin? Sagot ko, simula nang biglaan mong pagkawala, naging malungkutin na si Kuya Charles. Alam kong hindi tayo close pero gusto kong makatulong. Franz, sana mag-usap kayong dalawa. Kapag patuloy kang magmatigas, baka iyon pa ang dahilan ng pag-iksi ng buhay niya. Sagot nito na ikinagulat ko. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, hindi ba nabanggit sa iyo ni Trixie? Bumalik sa pagiging alcoholic si Charles. Mahigpit na siyang pinagbawalan ng kanyang doktor na iwasan munang tumikim ng kahit na anong klaseng alak. Akala namin nagbago na siya pero lalo siyang lumala nitong mga nakaraang araw. Inuumaga siya sa mga bars at wala siyang ibang ginawa kundi ang mapakalasing. Kailangan ng pamilya Sebastian ang tulong mo, Franz. Please, kausapin mo si Charles at ayusin niyo kung ano man ang hindi niyo pagkakaintindihan, mahabang wika nito. Mga salitang mula kay Dylan na tumatak sa isipan ko. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding pag-aalala. Hindi ko alam na unti-unti na palang pinapatay ni Charles ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Kaya siguro kapansin-pansin ang pagbagsak ng katawan niya. Kaya pala sobrang lungkot ni Mama Ashley habang kausap ko kanina. Siguro nag-aalala siya sa anak niya. Sa hindi malamang dahilan, bigla akong nakaramdam ng takot. Paano kung mapahamak si Charles? Paano kung tuluyan itong magkakasakit dahil sa ginagawa niya ngayon? Kaya ko ba yung dalhin sa aking konsensya? Kaya ko ba talagang makita na lumalaki ang mga anak namin na hindi nila nasisilayan ang tunay nilang ama? Sa isiping iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng pinaghalong kaba at lungkot. Hindi pwedeng ganito ako. Hindi pwedeng maging malupit ako. Siguro, ito na ang tamang pagkakataon para makabawi ako sa lahat-lahat ng mga maling desisyon na nagawa ko. Hindi na ako nakapagsalita hanggang sa nakarating na kami sa isang 7-star hotel kung saan gaganapin ang reception ng kasal nila Ate Micaela. Aminado ako na apektado ako sa sinasabi ni Dylan kanina. Para akong sinampal ng makailang ulit. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding pagyusig ng konsensya. Masyado na ba akong makasarili para hindi maisip ang nararamdaman ng ibang tao? Kung tutuusin, hindi naman na talaga iba sa akin ang pamilya nila Charles. Lumalabas ba ako na walang utang na loob sa kanila sa hindi ko pagpayag na makita nila ang kanilang apo? Ang anak naming dalawa ni Charles. Sa isiping yun parang gusto kong maiyak. Bigla akong nakaramdam ng pagkapahiya. Oo, minsan akong tinakwil nila noon. Pero ramdam ko naman ang pagsisisi nila ngayon. Ako lang yata ang nagpapahirap sa sitwasyon. Wala nga silang ginawa ngayon kundi initindihin ako. Hindi din sila gumawa ng kahit na anong hakbang para masunod ang kanilang hiling na makita ang kambal. Nanahimik sila at hinihintay kung kailan ako papayag at mapagbigyan sila para makita ang kambal. Ano nga pala ang gusto mong drinks? Ikukuha kita, napukaw ako sa malalim na pag-iisip nang marinig ang muling pagsasalita ni Dylan. Tipid ko itong nginitian at iginala ang tingin sa paligid. Iilan pa lang sa mga bisita ang nandito. Wala pa din ang mga bagong kasal. Sabagay, busy pa sila kanina nang nilisan namin ni Dylan ang simbahan.
Something na maasim please. Sagot ko naman sa offer ni Dylan. Tumanggaw naman ito at mabilis akong iniwan. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga nang muli akong mapag-isa. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot. Ngayon ko lang na-realize na sobrang sama ko pala. Idinamay ko ang mga anak ko sa pagiging miserable ko. Hindi na ako nahiya sa mga taong nagpalaki sa akin. Kina Mama Ashley at Papa Ryder. Napaka-perfect nila bilang mga magulang at hindi ko dapat ito gawin sa kanila. Hindi nila deserve na pinapahirapan ko sila ng ganito. Wala silang ginawa noon sa akin kundi mahalin ako at ituring na anak. Bakit ba napakasakit ng naging sukli ko sa kanila? Bakit nagawa ko silang tikisin? Franz, can we talk? Hindi ko maiwasang mapapitlag nang marinig ko ang nagsalitang iyon mula sa likuran ko. Dahan-dahan ko itong nilingan at kaagad na sumalubong sa paningin ko si Charles. Hindi ko maiwasang pagmasdan ito. Kapansin-pansin talaga ang pagbagsak ng pangangatawan nito at ang kanyang pamumutla. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng awa dito. Sure, saan mo gustong mag-usap tayo? Sagot ko naman sa kanya. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang biglang pagningning ng mata nito dahil sa sagot ko. Siguro hindi niya inaasahan ang pagpayag ko na mag-usap kami. Anywhere. Actually, may coffee shop sa ibaba. Kung papayag ka, pwede tayo doon, nakangiti nitong sagot. Kaagad akong umiling. Hindi ako pwede sa coffee shop. Masyadong maisla ng pang-amoy ko at baka maging dahilan pa iyon para muling sumama ang pakiramdam ko. Pwede ba sa open space na lang? I mean, sa garden or park. Anywhere, basta huwag lang sa mga resto or coffee shop. Sagot ko habang dahan-dahan na tumayo. Sure, may park malapit dito. Pwede tayo doon, masigla nitong sagot. Tipid ko itong ngintian at nagpatiuna na ako sa aking paghakbang. Tahimik kami pareho habang nakasakay kami sa elevator. Nasa third floor ang reception nila Ate Micaela at nasa basement daw ang kotse ni Charles. Kailangan daw namin sumakay ng kotse para makarating sa park. Pagdating namin sa kotse nito kaagad ako nitong pinagbuksan ng pintuan ng kotse at inalalayan na makapasok sa loob. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaunting kurot sa puso ko. Sobrang sama ng nagawa ko sa kanya at kailangan ko na sigurong bumawi. Hindi lang sa kanya kundi pati na din sa mga anak namin at sa buong pamilya Sebastian. Payag na ako. Mahina kong sambit ng tuluyan na din itong makasakay ng kotse. Napansin ko pa ang pagkatulala nito habang nakatitig sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka nitong tanong. Payag na ako na makita niyo ang kambal, sagot ko sabay titig dito. Kita ko ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito habang nakatitig sa akin. Unti-unting sumili ang ngiti sa labi nito. Talaga, God, fans, thank you. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Salamat dahil sa wakas, masisilayan ko na ang mga anak natin, sagot nito na tumatak sa isipan ko. Mga anak namin. Sa kabila ng hindi ko kaagad pagpayag sa makailang beses na pakiusap nila sa akin noon, hindi ko man lang ito nakikitaan ng sama ng loob sa akin ngayon. Lalo tuloy akong sinundot ng aking konsensya. Bigyan mo lang ako ng time. Kami na mismo ang bibisita ng mga bata sa mansion. Muling wika ko dito pagkarating pa lang namin sa park. Kasalukuyan kaming naglalakad habang tahimik itong nakasunod sa akin. Franz, salamat. Alam mo bang ito ang matagal ko nang hinihiling? Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon, sagot nito. Bakas sa boses nito ang matinding kasiyahan. Wala sa sariling napalingon ako dito at kita ko ang sobrang tuwa sa mga mata nito. Hindi ko maiwasan ang mapangiti. Ano kaya ang mararamdaman niya kapag malaman nito na muli akong nagdadalang tao? Sasabihin ko ba sa kanya? Tsaka na lang siguro, hayaan ko muna na magkita sila ng kambal bago ko siguro ipaalam sa kanya na masusundan ulit ang mga anak namin. Hindi pa naman halata ang tiyan ko kaya ayos lang. Haste, napakakomplikado ng sitwasyon ko. Pero wala nandito na ito at kailangan ko nang harapin. Franz, kumusta ka na? I mean, hindi ka ba nahihirapan sa pag-aalaga sa kanila? Maya-maya ay tanong nito. Muli akong napangiti. Bakit, mukha ba akong miserable ngayon? Pabiro kong sagot. Wala gusto ko nang putulin ang seryoso naming usapan. Baka maiyak na naman ako. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa at tinitigan ako.
Hindi ka mukhang miserable, bagkus lalo kang gumanda sa paningin ko. Sagot nito. Nahihiya akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Tinalikuran ko pa ito para maitago sa kanya ang unti-unting pagguhit ng ngiti sa labi ko. Wala simpleng salita ang lumabas sa bibig ni Charles, pero ang laki ng epekto sa akin. Mahal ko talaga siya at alam kong hindi na mababago pa iyon. Nagpalipas lang kami ng ilang sandali sa park at muli kaming bumalik sa hotel. Pagkadating namin doon ay halos patapos na ang program at nang mapansin ni Mama Ashley ang pagdating namin, kaagad kami nitong sinalubong. Kumusta kayong dalawa? Mabuti naman at nakapag-usap din kayo. Excited na wika nito habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Charles. Kaagad ko naman itong nginitian. Sa pagpayag ko na makita nila ang kanyang apo, bubuwagan ko na ang kung anumang harang ang inilagay ko sa pagitan namin. Ma, I miss you po. Sorry. Sagot ko sabay yakap dito. Hindi ko na mapigilan pang umiyak. Wala na akong pakialam pa kung nasaan kami ngayon. Ang gusto ko lang ay mailabas ang luha at sakit ng damdamin na matagal ko nang inipon. Ano bang nangyari sa iyong bata ka? Bakit ka ba nag-so sorry? No. Wala kang kasalanan, kami ang may kasalanan sa iyo kaya hindi ka dapat mag-sorry ngayon. Sagot naman ni Mama Ashley habang hinihimas ako nito sa likuran ko. Alam kong sa pagkakataon na ito, umiiyak na din ito habang yakap-yakap din ako. Lalo tuloy akong napahagulhol. Hindi po ang damot ko po sa inyo. Ang sama-sama ko po. Sagot ko na parang batang nagsusumbong sa ina. Patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata at wala na akong pakialam pa kung magkalat man ang make-up ko sa aking mukha. Ang importante sa akin ngayon ay ang maramdaman ulit ang yakap ng taong noon pa man, itinuring ko ng magulang. Ilang minuto din akong nanatili sa ganoong posisyon. Wala akong ginawa kundi ang yamakap lang kay Mama. Gusto kong sulitin ang mga araw, buwan at taon na hindi ko ito nakakasama. Sa isang iglap lang, biglang naglaho ang sama ng loob na nararamdaman ko. Ang sama ng loob na kinimkim ko ng ilang taon sa puso ko. Naramdaman ko pa ang paghaplos ng sino sa buhok ko kaya kaagad akong napalingon. Kaagad na tumampad sa mga mata ko ang nakangiting mukha ni Papa Rodier. Yes, si Papa Ryder na walang ginawa noon kundi ang I-spoiled ako. Hindi ito nagkulang bilang isang ama sa akin. Ibinigay niya ang lahat ng gusto ko kahit na hindi niya ako tunay na anak. Pa, sorry. Mahina kong sambit sabay bitaw kay Mama Ashley. Nakangiti ako nitong kinabig-yakap kaya napayakap na din ako dito. It's okay anak. Ayos lang, tahan na. Tahan na anak ko. Pabulong nitong sagot. Lalo tuloy akong napahagulhol ng iyak. Ni hindi ko na nga napansin na sa amin na nakatingin ang mga bisita. Inagawan pa yata namin ng masayang eksena ang mga bagon kasal. Ang sama ko po papa. Ang sama-sama ko po. Guilty kong wika sa kanya sa kabila ng pag-iyak. Kumalas naman ito sa pagkakayakap sa akin at tinitigan ako. No, huwag mong sabihin iyan. Ikaw pa rin ang anak ko. Sa amin ka lumaki kaya kilalang kilala ka na namin Francine anak kita kaya naman alam kong nagtatampo ka lang sa amin. Sagot nito at pilit na pinapahiran ang luha na sunod-sunod na dumadaloy sa aking pisngi. Ang tagal mong lumayo. Grabe ka pala magtampo, pero kahit ganoon pa man, hindi pa rin pwedeng burahin ang pagmamahal na nararamdaman namin para sa iyo. Para sa amin, ikaw pa din ang pinakamalambing naming anak. Sagot nito. Parang may kung anong mainit na bagay ang humaplo sa puso ko dahil sa sinabi niya. Pinakamalambing na anak. Ganoon ba ang tingin nila sa akin? Sa bagay, mas malapit nga pala ako kay Papa Ryder. Ito nga ang tagabitbit ko ng cake noon kapag kumakain kami doon sa favorite naming restaurant. Ni hindi ko nga ito nakitang nagalit sa akin Simula bata pa ako, lahat ng gusto ko binibigay niya. Naging perfect siyang ama sa akin kahit na alam niyang hindi niya ako tunay na anak. Babawi po ako pa. Promise, babawi po ako. Umiiyak kong sagot. Isang masayang ngiti ang gumuhit sa labi nito bago tumitig sa likuran ko bago muling tumingin sa akin. Ayos na sa amin ang muling pagbabalik mo anak. Masaya na ako na nakikita kang nasa mabuting kalagayan. Nakangiting sagot nito. Namumula ang mga mata nito palatandaan na pinipigilan nitong umiyak. Binalingan nito si Mama Ashley bago nagsalita. I think, kailangan na nating magpaalam. Nagiging center of attraction na tayo sa mga bisita.
Isa pa, gusto kong i-celebrate ang pagbabalik ng ating anak. Wika ni Papa na kaagad namang sinang-ayunan ni Mama. Mabuti pa nga siguro. Gusto kong masulo ng pamilya natin si Francine. Gusto kong magkaroon ng hiwalay na selebrasyon ang muli niyang pagbabalik. Sagot naman ni Mama Ashley. Napapitlag pa ako nang maramdaman ko na may umakbay sa akin. Nang lingunin ko ito kaagad kong nakita si Charles na nakatitig sa akin. Thank you, Franz. Thank you very much. Madamdamin nitong wika. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ko dito at sumama na kina Mama Ashley para puntahan ang bride at groom at makapagpaalam na muna. Excited akong makasama muli ang minsan kong itinuring na pamilya. Gusto kong mapunan lahat ng kasalan na nagawa ko sa kanila. Gusto kong makabawi at kung kinakailangan na sa kanila muna ang kambal, papayag talaga ako. Mauna na kayo. Tatawag na lang ako kapag pwede nyo na akong sunduin. Kapag magtanong si Daddy, sabihin nyo na lang po na kasama ko sila. Utos ko sa driver ko pagkababa ulit namin ng parking. Gusto kong makasama ang pamilyang kinagiznan ko na walang mga bodyguard na bubuntot-buntot. Gusto kong sulitin ang araw na ito. Pasensya na po ma'am. Hindi po namin pwedeng sundin ang gusto nyo. Kami po ang malalagot kapag may mangyaring masama sa inyo. Hayaan nyo na lang po kami na sundan kayo. Huwag mo kayong mag-aalala, hindi po kami maging balakid sa lahat. Ang gusto lang po namin masiguro ang kaligtasan nyo, sagot naman ng driver sa akin. Napasulyap ako sa sasakyan nila Mama Ashley. Matyaga silang naghihintay sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako sumagot. Sige bahala kayo. Gawin nyo kung ano ang gusto nyo, sagot ko at mabilis ko na itong tinalikuran. Mga tauhan ni Dominic ang driver at mga bodyguards ko kaya siya lang talaga ang susundin ng mga iyon. Sabagay, baka mapag-alitan sila ni Dominic kapag susundin nila ako. Bahala na nga sila. Pagkadating ko sa kotse ng pamilya Sebastian ang nakangiting mukha ni Mama Ashley ang sumalubong sa akin. Tinapik pa nito ang upuan sa tabi niya para siguro doon ako umupo pero tumitig ako sa likuran bahagi ng kotse kung saan kasalukuyang nakaupo si Trixie. May driver sila at katabi nito si Charles. Magkatabi sila Papa Ryder at Mama Ashley at dapat magkatabi din kami ni Trixie. Katulad noon, dating gawin na siyang kaagad naman pinagbigyan nilang lahat. Franz, thank you ha. Alam mo ba na matagal ko nang gusto itong mangyari? Kaagad na wika ni Trixie pagkaupo ko pa lang sa tabi niya. Ipinulupot niya pa ang kamay niya sa braso ko. Automatiko naman akong napangiti. Sorry ha. Ako yata ang black sheep sa pamilyang ito sagot ko naman na nagpatawa ng mahina dito. Sa mansion na kami dumireko. Sabang na-miss ko ang lugar na ito. Wala namang nagbago sa lugar na ito, maganda pa din at hatang alagang-alaga ang buong paligid. Excited akong bumaba ng kotse. Hindi ko maiwasan ang mapangiti. Akala ko talaga hindi na ako makakabalik sa lugar na nito. Akala ko talaga isang magandang alaala na lang ang lahat. Akala ko talaga hindi na darating ang pagkakataon na ito. Pero nagkakamali ako, ngayon ko lang napatunayan na sobrang bait pa rin nila. Nagpahanda ako ng favorite mong pagkain. Sa living area muna tayo habang hinihintay natin ang mga hinahandang pagkain. Kaagad na yaya ni Mama Ashley sa akin. Kaagad naman sumang-ayon ang lahat. Pagdating ng living area para kaming buong pamilya habang nag-uusap. Masaya at wala man lang akong nararamdaman na kahit na anong tampo or galit mula sa kanilang lahat. Para lang kaming bumalik sa dati. Teka lang pala anak, huli nating pag-uusap nag-start ka ng mag-work sa kumpanya ng biological father mo, hindi ka ba nahihirapan? Wala na ba talagang pag-asa na muli ka munang bumalik sa pag-aaral mo? Maya-maya ay tanong ni Mama Ashley na ikinapukaw ng atensyon ng lahat. Sabay-sabay silang napatingin sa akin. Lalo na si Charles na kanina pa hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Huminto na muna ako Maria. Hinayaan ko na lang muna si Dominic ang mag-asikaso ng lahat, sagot ko. Why, nahihirapan ka ba? Buti pumayag ang daddy mo. Sagot naman ni Trixie. Oo naman, siya ang nag-suggest na huminto muna ako. Sagot ko naman sabay iwas ng tingin. Heto na naman ako, sasabihin ko ba sa kanila na muli akong nagdadalang tao? Pero hindi dapat, baka masira ang masayang moment na ito kapag sasabihin ko pa. Tsaka na lang siguro, mabait din po si Daddy at Dominic.
Sila na lang ang natira kong pamilya, I mean, kadugo ko maliban sa kambal niyo pong apo. Inaalagaan niya ako pati ang kambal, sagot ko. Umaasa ako na bumanggo man lang sa pandinig nila ang pangalan ng pamilyang pinagmulan ko. Sandaling katahimikan ang namayani sa buong paligid at mabuti na lang at si Papa Ryder na ang bumasag noon. Hindi ko pa sila namit sa personal pero sana soon. Hindi sila uma-attend sa mga business forum kaya hindi ko din talaga sila kilala. Pero sana soon, since pamilya mo sila at pamilya mo din kami. Ito na siguro ang chance para magkaroon ng ugnayan ang dalawang pamilya, nakangiting sagot ni Papa Ryder. Sumulyap pa ito sa anak niyang si Charles na parang may gustong ipahiwatig. Hindi ko naman maiwasan na mapakunot ng noo. Pagsasabihan ko po sila, marami po kasi silang alipors na pwedeng gawing proxy. Talaga pong hindi mahilig sa mga matataong lugar si Daddy, lalo na po si Dominic na siyang nag-aasikaso ng lahat ng negosyo ng pamilya. Sagot ko naman sabay sulyap kay Trixie. Ito pa ang isa sa mga dapat kong asikasuhin. Ang maging maayos silang dalawa ni Dominic. Pareho silang mahalaga sa akin at gusto kong makita silang masaya. Na kahit sa kanila na lang magkakaroon ng happy ending ang pagmamahala nilang dalawa. Marami pa kaming napag-usapan hanggang sa ininforma na ng isa sa mga kasabahay na naka-ready na ang mga pagkain. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng excitement. Nabanggit kanina ni Mama Ashley na mga paborito kong pagkain ang nakahanda kaya excited akong sumunod sa kanila papuntang dining area. Pagdating namin ng dining area, kaagad pa akong ipinaghila ng upuan ni Charles. Kanina pa ito hindi umiimik habang nag-uusap kaming lahat sa living area. Wala itong ginawa kundi titigan lang ako na siyang pilit ko namang binabaliwala. Kumain ka ng marami anak ha. Pansin ko, parang nangangayayat ka. Masyado ka bang pinapahirapan ng mga bata? Don't worry, ngayong maayos na ang lahat, tutulungan kitang alagaan sila. Nakangiting wika ni Mama Ashley habang inililibot ko ang tingin sa mga nakahandang pagkain sa mesa. Hindi ko maiwasang mapakunot ng noo nang bigla akong nakalanghap ng masamang amoy. Gosh, heto na naman, alam kong walang mali sa mga pagkain na nakahain, pero parang bumabaliktad na naman ang sikmura ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatayo habang nagkatikip ang kamay ko sa aking bibig. Nagtataka naman na napatingin sa akin ang lahat. Hindi ko na pinansin pa iyon. Dali-dali akong tumakbo at hinanap ang banyo dito sa kusina. Pagkapasok ko sa loob direko ako sa toilet bowl at kaagad na samuka. Halos wala akong may suka dahil tanging orange juice lang ang laman ng sikmura ko. Iyon lang kasi ang tinatanggap ng panalasa at pangamoy ko. Napakahirap ng ganitong sitwasyon. Kakaiba itong pangalawa kong pagbubuntis. Masyado akong pinapahirapan at tama si Mama Ashley, masyado namang malaki ang ibinagsak ng katawan ko at kung hindi lang sa make-up, baka mapansin din nila kung gaano ako kaputla ngayon. Tagaktak ang pawis sa noo ko habang pilit na pinapakalma ang aking paghinga. Kung pwede nga lang hilahin ang mga araw para matapos na ang paghihirap kong ito. Hindi ko akalain na makakaranas ako ng ganito kahirap. Are you okay? Ano ang ibig nitong sabihin, Franz? May dinaramdam ka ba? Nag-aalang tanong sa akin ni Charles habang haplos nito ang likod ko. Hindi naman ako nakaimik. Biglang dagsa ng realisasyon sa isipan ko. Wala pala ako sa sarili naming bahay. Nandito ako sa mansyon ng mga Sebastian at kitang-kita nila kung ano ang sitwasyon ko ngayon. Ayos lang ako, sagot ko at pasimpleng pinunasan ang tumatagaktak na pawis sa noo ko. Pagkatapos kong may suka ang gusto ko isuka, medyo umayos din ang pakiramdam ko. Are you sure? Pwede kitang itakbo sa hospital kung gusto mo. Tanong naman nito at inalalayan na akong makatayo. Sa sobrang pagsusuka ko kanina, hindi ko na namalayan pa na nakasalampak na pala ako dito sa sahig at halos yakapin ko na ang toilet bowl. No, ayos lang ako. Pwede nyo nang ituloy ang pagkain. Magpapahanggan na lang siguro muna ako sa labas, sagot ko naman sabay pihit papuntang pintuan ng banyo nang nagulat ako dahil tahimik na nakatayo sila Mama Ashley at Papa Ryder. Seryoso ang mukha ng mga ito habang nakatitig sa akin. May gusto ka bang ipagtapat sa amin anak? Tanong ni Mama sa akin. Natigilan ako. Hindi ko maiwasang may kuyam ang kamao ko dahil sa biglaang pagragasa ng kaba sa puso ko. Mukhang wala na akong lusot ngayon. Mukhang may idea na si Mama kung ano ang sitwasyon ko ngayon. Ma,
Sorry. Mahina kong sambit at naglakad palapit dito. Kaagad ako nitong hinayla pabalik ng living area. Naramdaman ko naman ang pagsunod sa amin nila Papa Ryder at Charles. Si Trixie naman ay hindi matinag sa kanyang pagkain. Sabihin mo sa akin, buntis ka ba? Diretsahang tanong ni Mama. Seryosong seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa akin. Kaagad naman akong napayuko. Sorry po. Sagot ko at hindi ko na mapigilan pang mapaiyak. Kaka-reconcile lang namin pero heto na naman. Kaagad ko naman naramdaman ang pagyakap sa akin ni Mama Ashley na siyang labis kong ikinagulat. No, huwag mong sabihin iyan. Hindi ka dapat mag-sorry. I don't care. Kaya ko lang naman tinatanong sa iyo dahil ramdam ko ang paghihirap mo. Hindi biro ang pinagdadaanan mo ngayon at nahihirapan akong makita ka sa ganyang sitwasyon, sagot naman ni Mama. Lalo tuloy akong naiyak. Pakiramdam ko bigla akong nagkaroon ng kakampi. You're pregnant. Buntis ka ulit sa baby natin. Narinig ko namang tanong ni Charles. Nasa likuran ko lang ito habang nakayakap ako kaya Mama Ashley. Kaagad tuloy akong napakalas sa pagkakayakap kay Mama Ashley upang harapin ito. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pinaghalong damdamin na nakaguhit sa mukha nito. Nagulat marahil sa muli kong pagbubuntis. Wala nang dahilan para magsekreto ako sa kanya. Siya ang ama ng batang nasa sinapupunan ko at dapat lang na magkaroon na siya ng responsibilidad. Hindi lang sa kambal kundi pati na din sa ipinagbubuntis ko ngayon. Ikaw na naman ang daddy ng ipinagbubuntis ni Francine. Bakit ba napaka-irresponsible mo? Bago pa ako nakapagsalita nauna na si Mama Ashley. Nilapitan pa nito ang anak at tinitigan ng masama. Franz, tell me, buntis ka ulit. Magkakaanak na ulit tayo. Imbes na ang tanong ni Mama Ash ang sagutin nito, ako ang kanyang hinarap. Kita ko ang kislap ng tuwa sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Dahan-dahan naman akong tumango kasabay ng pagkabig nito sa akin. Mahigpit akong niyakap. God, sorry, wika nito. Basag ang boses nito at halatang umiiyak. Lalo namang nag-uunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Hindi ko alam Franz, sa pangalawang pagkakataon, wala man lang ako sa tabi mo para pagsilbihan kita. Sorry talaga, sorry. Promise, babawi ako sa iyo at sa mga anak natin. Wika nito, dapat lang. Ikaw bata ka, palagi ka na lang natutulog sa pansitan. Wala ka kasing inaatubag kundi ang lintik na alak na iyan eh. Hindi mo man lang inaalam kung ano na ang sitwasyon ng mag-iina mo. Bulyo naman ni Mama Ashley kay Charles. Parang may kung anong mainit na bagay naman akong biglang naramdaman na parang humaplo sa puso ko. Hindi ko miyawasang mapangiti at dahan-dahan na kumala sa pagkakayakap kay Charles, kasalanan ko din naman po eh. Ang hilig kong maglihim, sagot ko naman. Muli akong hinawakan ni Mama Ashley at iginiya paupo sa sofa. Hindi ako papayag na mag-isa mong pasanin ang responsibilidad sa mga bata. Ako na mismo ang magpupursage para may kasal kayong dalawa ni Charles, sagot ni Mama Ashley na kaagad na ipinanlaki ng mga mata ko. Hindi ako makapaniwala, po, pero hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang biglang sumabat si Papa Ryder. That is the best way to do para mabigyan ng kompletong pamilya ang mga apo namin. Kakausapin ko ang daddy mo Francine at formal naming hihingiin ang kamay mo sa kanya, wika nito.